babalik tayo doon sa usapin ng yung mga estudyante po ninyo, yung mga, kung sinasabi nila na ang mga millennials ngayon at ang Gen Zers ang nagko-comprise ng malaking bahagi ng electorate, kung nagre-reflect ba yung mga survey choices o yung mga lumalabas surveys sa mga feedback ninyo sa kanila kung nakakausap ninyo. Pero meron ho bang, meron silang mga sinasabi na choices na hindi ninyo maintindihan pero sila lang yata yung may sariling lohika? Wala. Ewan ko. Mahirap ngayong intindihin yung mga bata kasi meron silang sariling language, no? Pero in terms of their choice sa politika, at least sa Senate, no, makikita natin, just like yung sinasabi kanina ni Dennis sa UST, ganun din naman sa UP. No? Pagka tinignan mo sino ba yung mga iboboto nila ng mga senador, eh yung mga senador na hindi masyadong pumapalo sa survey. Di ba? At yung mga pumapalo sa survey, wala nga siya sa mga binoboto ng mga estudyante. Hindi lang to, I think, sa UST or sa UP, pero kasi pumupunta ako sa iba-ibang universities, no? Nakikipag-usap sa iba-ibang mga political science department. Kasi nasa Philippine Political Science Association kami, si Dennis at saka si Sir Herman, dati ring mga presidente. So lahat kami dito mga presidente din, ano? Kaya siguro presidente ang tawag sa akin kanina. Okay. Pero kung titingnan mo sa iba-ibang universities, yung mga estudyante, yun yung kanilang pinipili. Yung mga kandidato na possibly nasa dulo ng top 12 or yung iba pa nga, wala dun sa top 12. So magkaiba talaga yung pagtingin ng mga estudyante. Gen Z man yan o yung mga nasa dulo ng millennial papuntang Gen Z. No? So, meron silang ganyang pagtingin no, sa politika. Yeah. Well, to touch upon Lord's question nga kanina, to give it a context, sinasabi nga nila 41.1 million or at least 61% of the voters' population ay binubuo ng Gen Z at Millennial. Ewan ko na kung anong generation si Lord doon. Bubulong na lang mamaya. Pero hindi, my question is, nakikita natin yung sa age bracket na yon. So, yan yung mga magagaling sa social media, very active on social media. So, how do we, paano ba natin malalaman na gaano ka-importante ngayon at saka nung nakaraang eleksyon and how powerful social media is in our political landscape? Prof. Naging ano kasi, no? Itong mga past elections and yung mga campaigns, naging heavily reliant yung mga candidates doon sa paggamit ng social media. Right. They also resort to yung campaign doon sa traditional media, but I think naging malaking impluwensya yung social media. Kasi parami, lalo na sa mga age brackets na sinabi mo, Gen Z and millennials, ang parati nakatutok sa kanilang mga gadgets, at may mga social media accounts. So they get their political information mostly from social media. Oo. Kaya nga lang, there's a danger. Yes. Na hindi porke ikaw ay tech savvy, you have the discernment, o kaya, kasi yung sinasabi kanina ni President John Robert Gon, na at least pare-pareho sila ng choices. So wherever school you go to. Pero, alalahanin natin na yung youth block is not a monolithic block. Oo. Diverse din yan. May highly educated, may less educated, o no education at all. Magkakaiba sila ng mga preferred candidates. O, kaya magugulat kayo yung isang party list na affiliated sa dating Pangulo, medyo mataas-taas ngayon yung yung kanyang ranking sa party list. So, yung nag-end sa youth yung pangalan. That starts with the letter D. Kasi we usually associate yung youth with idealism. Diba? Tsaka yung tech savvy. Hindi naman youth talaga yun eh. Yung Ikaw kanilang, nagsabi niyan, hindi kami. sabi ni Angela yun. Well, I guess, may tanong ka pa. Hindi, tatanong ko lang kasi 'di ba, we have less than 3 hours until the poll
the political, Kala yung ko precinct sabihin mo, until natin. the Pope. Until yung magsarado yung ating mga presinto. I guess yung final words na lang natin para sa ating mga botante, how to discern yung mga kandidato na iboboto nila today. Final words na daw. Kasi dito kasi lagi natin sinasabi, 'di ba, ang tagline natin dito is ngayong halalan, bayan ang ipanalo. So what message can Ako, we di ka give? pwede mag-promote ng party list group. Hindi. Sa atin yung tagline natin. Bayan, Ngayong halalan, akala ko bayan Hindi. ang ipanalo. Di ba? Yeah, message to the voting public. Kayo na po bahala. Yan. Ikaw ang Ako na. president ngayon eh. President. Mga ex-president kami. Ano ba? Dahil may panahon pa, no, sa mga hindi pa nakakaboto, magandang pagnilayan bago mo i-shade yung bilog. At sa pag-shade mo ng bilog, isipin mo, hindi lang ang sarili mo, kundi yung kapwa. Kasi ang boto mo ay sa'yo, pero ang resulta nito para sa ating lahat. Sir Dennis? Well, so 3 oras na lang nalalabyan, no? Ang tanong, yung bang mga age brackets na binanggit natin kanina, nakaboto na ba sila lahat? We're talking of millions of sa ganitong age bracket. So, ang alam ko yung mga senior citizens, kanina pa, umaga pa lang, nakaboto na. Meron silang How special about the rest? time. Nakaboto na ba? Now, if you want to change the wrong practices of our political leaders in this country, I think it should start with this one. Oo. Lumabas tayo, bumoto, gamit-gamit yung karapatan natin ngayon na pumili na kung sino dapat ang nararapat na magsilbi sa atin sa susunod na 3-6 na taon. Right. Professor Kraft? 3 oras na lang kasi, no? At Less yung than. isang bagay nga na mula kanina pa, paulit-ulit natin nakikita doon sa mga nagre-report. No? Mainit, mahaba pila. No? So, ibig sabihin nun na test yung pasensya ng mga tao. No? And actually, yung babalikan ko yung sinasabi ni Dennis tungkol doon sa mga millennials at mga Gen Z halimbawa. No? Kasi nga, kung yung mga senior citizen ay maaga sila nakaboto, no? Nakaboto. Ang tanong ay, yung mga kabataan ba ay, or yung ibang mga botante, no, ay kaya ba nilang tiisin yung hirap ng pipila ka, no? Lalo na't ngayon na malapit nang matapos yung magsasara na yung mga presinto. Kaya ang importante, manatili doon, no, tapusin yung proseso, bumoto. Yun lang, ganun lang kasimple talaga yung maaring pagkatapos ng araw na ito, no, yung resulta ay hindi tayo masyado, parang kumbaga magkakaroon ka ng pagdududa sa resulta, pero ang importante, no, ay kailangan bumoto. No? Sabi nga nila, no, kung ikaw ay hindi boboto, huwag kang magreklamo. Oo. 'Di ba? Iisipin mo yung init, Pero sabi yung naman ng pila. iba, Oh. hindi ba sapat yung withholding tax namin? Nagbabayad naman ng tax. So may kanya-kanyang reklamo. But with that, maraming salamat po sa inyong oras. Napaka-fruitful po ng ating discussion. Very insightful. Maraming salamat po sa inyo, Professor Herman Kraft from the UP Department of Political Science. Of course, Professor Dennis Coronacion, Chair of the UST Department of Political Science. And of course, thank you so much, John Robert Go, Associate Professor at the UP Department of Political Science. Magandang tanghali po sa inyo.